Para po sa ating talatang batayan, sa pamamahayag ng salita ng Panginoon, muli ating tunghayan ang Hebreo 13:20 at ganito ang ating mababasa. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Kami ay nasa iyong harapang tumatayo, aming Panginoon, na mayroong pagpapakumbaba at lakip ng aming pagpapasalamat. Sapagkat ikaw pa rin ang hindi nagbabagong Diyos, ang Panginoon na siyang nananatiling tapat at gayon din naman ay mabuti. Sapagkat sa kabila ng anumang bagay na nangyayari sa aming kapanahunan, alam naming ikaw ay hindi nagpapabaya sa amin. Kagaya, Panginoon, sa araw nito gaano man na ang aming bansa ay sinasalanta ng unos at marami ang mga nangapapahamak, marami ang mga nawawala ng buhay, mga nangmamatay, nangawawala ng ari-arian at ng kabuhayan. Nagsasalat sa maraming mga pangailangan. Pagamat kami, Panginoon, ay dumadalangin, naway kahabagan mo ng aming bayan at mga kababayan namin. Ngayon pa man, narito kami sapagkat ibig namin ay luwalhatiin ka at dakilain, sapagkat nananatili kang mabuti pa rin sa kabila ng lahat ng mga bagay na nangyayari. Papasalamat kami sapagkat kami ay hindi mo pinababayaan at lalong hindi mo iniiwan. Kaya naman, sa pamamahayag ng iyong salita, ay dalangin namin na mangusap ka sa amin, sapagkat kailangan na kailangan namin ng iyong mga salita, dahil hindi lamang naman nabubuhay ang tao sa pamagitan ng tinapay, kundi ng mga salitang nanggagaling sa iyo. Ito po ang aming dalangin at naway ilakip mo ang basbas, ang dagdag na pagpapala sa pakikinig ng iyong mga salita, sapagkat ikaw din naman ang nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Amen. Muli po nating tinutunghayan ang talatang batayan sa Hebreo, kabanatang 13, talatang 20. At muli kong babasahin. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Gaya po ng aking mga nasasabi sa mga nakaraan. Kung tutuusin ay pangilang ulit na itong talatang batayan na ito, ang Hebreo 13:20. Ngunit napakarami pang mga bagay na ating maunawaan sa mga bagay na nakapaloob sa talatang ito. Katunayan ay pagkatapos nitong aralin na pagkain, meron pa akong nakikitang mahalaga na kinakailangan nating bigyang pansin at diin dito sa talatang mismo ito. Katunayan ay sa mga nakaraan ilang aralin pagkain na ang ating naisulat batay sa talatang batayan na ito. Pero hindi pa natin ito maiwan-iwan sapagkat may mga iba pang bagay na dapat nating matuklasan sa isang napakapayak na pangungusap na kung tutusin mo ay hindi gaanong naglalaman ng mahalagang bagay, ngunit
ating napapatunayan, marami pang mga bagay na sinasabi ang talatang ito na napakalaga para sa atin. Ang pamagat ng ating aralin na pagkain, batay dito sa talatang batayan, Hebreo 13:20, ay, kung natatanda ninyo, sa nakaraan, ay itong tipanan na duguan, yung blood compact, o blood covenant, yung tipan na nilakipan ng sumpaan at tinatakan ng dugo. Sa pagkakataong ito, ang aralin na pagkain natin ay pinamagatan kong inalay na buhay, pagpapamalas ng pagliligtas. Sapagkat napakahalaga po nito para sa atin. Subalit, kung ating pag-uusapan, itong paksang ito, inalay na buhay, pagpapamalas ng pagliligtas, kung mailagay yung ating aralin na pagkain para mas madali ninyong masubaybayan. Mahalaga na lalo na ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan. Ang paksang kaligtasan ay isa lamang sa mahalagang paksa na inyong mababasa sa Biblia. At wala sigurong anumang relihiyon o sekta ng pananampalataya na hindi pinag-uusapan ang paksang kaligtasan. Katunayan ay maaari nating sabihin na pinagtatalunan ito, at hindi lamang pinagtatalunan kundi pinag-aagawan. Hindi ba? Katunayan ang ating Panginoon ay naririto, maging ang mga alagad niya ay ito ang tinatanong nila sa Panginoon. At tinatanong nilang, marami ba ang maliligtas? Kaligtasan ang kanilang gustong malaman. Kaya wala sigurong sino man na hindi magkaka-interes sa usapan ng kaligtasan. Sapagkat nagkakaintindihan tayo, nagkakaunawaan tayo na ang kaligtasang pinag-uusapan sa Biblia ay hindi lamang pansamantalang kaligtasan. Lalo na, naharap ang bawat tao sa iba't ibang mga pangyayari, mga trahedya, mga iba't ibang mga salot, unos, insidente o aksidente, mga kaganapan na kasamaan na lahat tayo ay tumatakas sa mga ito at hindi natin gustong maranasan ang mga kapahamakang ito. Kasali na riyan ang kamatayan. Walang gustong mamatay. Matutusin. Ngunit, pag ang paksang kaligtasan ang pinag-uusapan, alam natin sa Biblia, bilang batayan at saligan ng ating pananampalataya o sukatan ng ating pananampalataya, ang kaligtasang pinag-uusapan sa Biblia, hindi lamang kaligtasang pansamantala, kundi pang walang hanggan ang pinag-uusapan din. Hindi lamang sa kasalukuyan ng mga kaganapan, kundi higit sa lahat ang mga bagay na kakahantungan ng tao. Kaya napakahalaga ang paksang ating pinag-uusapan. Ngunit, ang mahalaga upang mapag-unawa natin talaga ang paksang kaligtasan, kinakailangan nating itong hindi lamang dadampot tayo ng isang talata sa Biblia, kundi makita natin na ang paksang kaligtasan sa Biblia ay nakapaloob sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos. Kaya hindi tayo napapansin ninyo itong mga magkakasunod na ating mga pinag-uusapan ay ang tipan, the covenant.
yung berit sa Hebreo at diatheke sa Grego. Bakit itong tipan ang pinag-uusapan natin? Sapagkat kung ang Biblia ay siyang ating batayan at sukatan ng anumang bagay na pinag-uusapan na mayroong kinalaman sa pananampalataya, ang Biblia ang ating ginagamit. Wala tayong ibang aklat na pinagkukunan ng ating batayan o saligan. Lahat ito ay hinahango natin sa Biblia. Kaya tayo ay naroon sa tinatawag nilang sola scriptura, no? The scripture alone. Kung anong sinasabi ng kasulatan. Ano ang nasa Biblia? Labas nito ay hindi natin kinukuha o tinatanggap na batayan. Lahat ay ibinabatay natin sa Biblia at lahat ng bagay ay sinusukat natin sa Biblia. Ito ba'y labis o kulang o hindi ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang Biblia. Ngunit, dito sa atin sa kawan ng Panginoon, iba ang ating pagtingin sa Biblia. Tinitignan natin ang Biblia bilang isang aklat ng tipan. Itong Biblia na sa Hebreo tinatawag na nilang Tanakh at sa Grego ay Biblos, katumbas ng salitang aklat. Ngunit hindi siya basta aklat, kundi tinitignan natin siya bilang isang aklat ng tipan. A book of covenant. At marami ang mga umahawak ng Biblia, nagbabasa at maging nang nangangaral na, pero ngunit hindi nila pinag-uusapan ng tipan. Basta na lamang umuhugot ng talata, patalon-talon, pinagdudugtong-dugtong, at pagkatapos ay inaakalang yun na ang tama. Ngunit hindi ba napapansin? Madali namang mahalata. Kapansin-pansin naman, ang sabi nga sa Ingles, obvious, na ang Biblia ay aklat ng tipan dahil naglalaman siya ng tipan. Kaya nga meron siyang unang tipan at ikalawang tipan. So bakit ang nilalaman ng Biblia sa kabuuan ay tipan? At yan naman ang katotohanan. Kaya hindi natin maiwasan na hindi pag-usapan ang Biblia bilang isang aklat ng tipan na naglalaman ng mga tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon at hinati lamang sa dalawang bahagi na nauunang tipan o na mas kilalang matandang tipan o lumang tipan at ang ikalawang bahagi ang bagong tipan o batang tipan, kung ano man ang tawag dito, ngunit tinatawag din nating ikalawang tipan. Bakit mahalagang tignan natin sa ganong paraan? Tignan ninyo na mabuti. Ano bang mababasa ninyo sa kabuuan ng Biblia, kung tutusin? Kundi ang mga tipan na ipinakipagtipan ng Diyos. Nandiyan halimbawa, mababasa ninyo, bagamat hindi tuwirang nababanggit, ang tipan ng Panginoon kay Adam, ngunit sa Oseas, sa aklat ng propeta Oseas, may binabanggit siyang tipan ng Panginoon kay Adam. Pero nandiyan, mas alam natin at nababasa natin, ang tipan kay Noe. Yeah. Nandiyan ang tipan kay Abraham. Nandiyan ang tipan kay Moses at tipan sa Israel. Nandiyan ang tipan kay David. Yun ang kabuuan ng buong lumang tipan o naunang tipan. Lahat ng mga bagay na napapaloob sa lumang tipan ay puro ang pakikipagtipan ng Panginoon. Kay Adam, o
Kung meron mang pakikipagtipanan na gaya na sinasabi ng propeta Isaias, kay Noe, Abraham, Isaac, Jacob, nagpatuloy sa kanyang binhi. Ang tipan sa Israel, sa pamagitan ni Moses, ang tipan kay David. Basahin ninyo yung buong Biblia ninyo. Yun ang nilalaman ng buong lumang tipan. Ang mga tipan na yun ay pinakipagtipan ng Diyos, lalo na sa kanyang bayan. Paglipat ninyo sa tinatawag nating ikalawang tipan o batang tipan o bagong tipan, anong mababasa ninyo? Ang pakikipagtipan ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Siyang naging tagapamagitan ng bagong tipan kung paanong si Moses ang naging tagapamagitan sa lumang tipan. Iyon ang kabuuan ng Biblia. Tungkol siya sa tipan. Tungkol siya sa tipan. Kaya kung may pag-uusapan tayong mga paksa, lalo na ang paksa ng kaligtasan, hindi natin siya maaring hiwalay sa sinasabi ng tipan. At walang mga talata sa Biblia na maaari na lamang o basta na lamang na huhugutin, aangkinin, na hindi nababatay o nakaugnay sa tipan. Inilalagay po natin sa tama ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya. Kaya lubhang napakalaga na paksa sa Biblia ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagtipan. Ulitin ko. Kung nangyari man ng Panginoon ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa tao o maging sa buong sangkatauhan, ito'y idinaan sa pamamagitan ng pagtitipan. Ang dahilan marahil kung bakit nangyari ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao o maging sa sangkatauhan, at ito'y sa pamagitan ng pakikipagtipan, sapagkat nangangailangan ng panunumbalikan ng ugnayan. A restoration of relation or relationship. Kaya doon tayo nakatuon sa relasyon sa Panginoon. Sapagkat yan ang dahilan ng Biblia, sa mga nilalaman ng Biblia, sa pakikipagtipan ng Panginoon, sa kanyang pakikipagnayan sa tao at maging sabihin na natin, sa buong sangkatauhan. Yan marahil din ang dahilan o batayan, bakit may relihiyon. Sa palagay ba ninyo, bakit may relihiyon? At bakit napakarami ng mga relihiyon? Ang salitang relihiyon ay nanggaling sa salitang Latin na religio. At yung salitang religio ay hinugot mula sa salitang religare. Ang ibig sabihin ng religare ay nanggagaling sa dalawang salita. Yung re, na ibig sabihin ay muli, ulitin, muling ulitin. Kaya makita ninyo sa mga pangusap, lalo na sa salitang Ingles, pagka inilagay yung, ang tawag ba doon ay prefix, pag inilagay yung salitang re, halimbawa connection, lagyan mo ng reconnection. No? Pag nilagyan yung dalawang titik na yon na re, tumutukoy siya sa muling ulitin. At ang ligare ay, ibig sabihin, bigkasin, taliin. Kaya pag binuo yung salitang religare, ang ibig sabihin ay muling ulitin na bigkisin, pag-ugnayin. Yun ang reliyon.
Kaya ang reliyon, walang reliyon, o sabihin natin halos ang mga malalaking reliyon sa mundo, ay bakit sila may reliyon? Bakit may reliyon? Ay sapagkat naunawaan ng tao na nagkaroon ng pagkawasak ng ugnayan sa pagitan ng Diyos na manlilikha at ng taong kanyang nilalang. Subalit ang kaibang bagay lamang magkakaibang bagay ay yung kani-kaniyang gumagawa ng kaparaanan ang bawat reliyon kung paano muling mapanumbalik yung ugnayan na yon. Gumagawa ng daan o kaparaanan, tulay kung ibig nyo, upang sa kayo ng tao ay maabot niya ang Diyos at manumbalik yung at maulit, mabuo muli, magkaroon ng pagkakasundo sa relasyong nawasak o ugnayang nawasak sa pagitan ng Diyos, ng tao at ng buong sangkatauhan. Kaya kung minsan tinutuwid ko yung iniusong salita, relasyon, hindi reliyon. Hindi po buong totoo yun. Kasi ang reliyon, relasyon ang pinag-uusapan. Kaya nga religare. Damat nga lamang, sa atin dito sa kawan ng Panginoon, ay umuusog tayo, bagamat ang ating batayan ng katuruan ay relasyon sa Panginoon. Umuusog tayo doon sa kaya hindi siya basta relasyon, kundi tipanan na ugnayan siya, covenantal relationship. Dahil yung pakikipag-ugnayan ng Diyos sa tao at maging sa katawan, idinaan niya sa pagtitipanan. Merong tipan na ipinakipagtipan. Kaya hindi natin maiiwasan na pag-usapan ng paksa ng tipan. Bukod sa yan ang buong nilalaman ng Biblia. Ngunit ang lahat ng mga bagay na nakapaloob dyan sa Biblia, nababatay o nakaugnay sa tipan. Kaya hindi pwedeng basta umugot na lang talata, dampot-dampot, talon-talon, pagdugtog-dugtong. Hindi po. Kailangan tignan natin sa kabuuan, sa konteksto ng tipan o kumbaga sa bakod ng tipan. Nakapaloob lahat yan sa tipan. Hindi maaari na hindi natin bumatay o magbatay sa tipan sapagkat ang lahat ng nariyan sa loob ng Biblia nakapaloob sa tipan. Tingnan natin. Lalo na ang pinag-uusapan natin ay ang paksang kaligtasan, ang pagpapamalas ng pagliligtas. Paano ang kaligtasan ito para sa sangkatauhan ay nangyari o pinangyari. Ang bagay nito ay merong kinalaman sa tipan. Mula sa pasimula, mababasa nating magandang inilalarawan na pag-ugnayan ng Panginoon at taong unang nilalang. Nandyan po ang mga talata. Genesis 1:27, 28, 2:7, 9, 15:25, Mangawit 8:4-9. Lalo na sa Mangawit 8:4-9, kanyang sabihin nating inilagay yung lahat ng mga nangyari doon sa Genesis 1 at 2 sa pagkakalikha ng tao. Kanyang binuo ang dalawang bagay. Na ang tao sa lahat ng nilikha ng Diyos ay siyang pinutungan ng kalwalatian. Pinutungan ng kalwalatian sapagkat sa lahat ng nilikha o nilalang ng Diyos, ang tao lamang ang kanyang nilikha o nilalang ayon sa kanyang wangis. Napakalaking kalwalatian yun. Kaya namamangha si David sa Kabanatang 8, kung bakit ang Diyos, sabi niya, ay palagi niyang dinadalaw ang tao. Kung bakit ang Diyos pinahalagaan niyang tao dahil sa lahat ng nilalang siyang pinutungan ng kalwalatian
sa pagkakalikha sa tao sa wangis o larawan ng Diyos. Ikalawa, siyang pinagbigyan ng kapangyarihan, pinamahala ng Diyos, para siyang naging isang maliit na Diyos, na ikaw ang mamumuno ng lahat ng mga nilalang ng Diyos. At makita ninyo, makikita kayo, di ba, mababasa na isang araw ang Panginoon, naglagay siya ng halamanan, inilagay niya yung tao ron, may magandang panukala na itinakda ang Diyos sa tao. At minsan ay bumaba ang Panginoon, dumalaw, nagtago ang tao. Pag binasa ninyo, ika nga reading between the lines, hindi nyo makikitang nandun yun, pero iginuguhit ang larawan na para bagang napakaganda ng ugnayan ng Diyos at ng tao, ang unang kanyang nilalang. Parang naroon yung dinadalaw ng Diyos sa halamanan ang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, nagtago na ang tao dahil siya'y nagkasala. Yung saltang kasalanan, kung minsan di natin maintindihan, basta. Ngunit sa Biblia, sa wikang Ebreo, ang salitang kasalanan ay kata. Sa Grego naman, sa Bagong Tipan, hamartia. Ang ibig lamang sabihin ay yung missing the point. Yung, kaya nga siguro, tama rin yung ating salin sa Tagalog, kasalanan sa nag-uugat. Anong pinakaugat ng salta ng saltang kasalanan? Sala. Kasalanan. Nagkasala. Sala. Anong ibig sabihin ng saltang sala? Kabaligtaran lang ng saltang tama. Kaya alin lang sa dalawa, tama o sala. Ngunit higit pa doon, yung saltang kasa at amartia, ang ibig sabihin, dapat ay hindi ka lilihis, hindi ka sasala o sumala, o hindi ka lalabis, kailangan tatama ka. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng saltang kasalanan sa wikang Ebreo at Grego. Sa mga tuwid, may tinakda na panukala ang Diyos. Ngunit alam natin, kaya ang sabi nagkasala. Hindi nila nasunod o hindi sila tumama, sumala sila doon sa itinakda na panukala ng Diyos. Kaya nung kinahinatnan, yung magandang kapalaran ay nawi nangyari naging masamang kapalaran, kasumpaan. Alam na natin ang istorya niyan ni Adam at ni Eva. Ngunit kung titignan po ninyo, bakit si Adam lang at bakit si Eva lang? Ngunit kung titignan ninyo, sa pangalan nila, mayroong pakahulugan. Ang ibig sabihin, halimbawa ng pangalang Adam, mula sa saltang Ebreo na Adama, nang ibig sabihin ay lupa. O kaya naman pulang lupa. At yung Eva, ang ibig naman sabihin, ina ng lahat ng mga nilalang. Sa makatwid, parang yung si Adam at si Eva ay hindi lamang sila basta isang tao, isang Adam, isang Eva, kundi kumakatawan sa buong sangkatauhan. Kaya pagdating doon sa Genesis 2, sabi nilikha ng Diyos, lalaki at babae, at ang ibinigay na pangalan ay Adam. Paano nangyari yun? Ang lalaki at babae, Adam. Ang pangalang ibinigay. Ang ibig pagwatig doon, parang itong Adam na ito na pinag-uusapan at Eva na pinag-uusapan doon, larawan lamang sila o kinatawan sila ng buong sangkatauhan. Upang kung anong nangyari sa kanila, lalo na sa kanilang pagkakasala, hindi ko alam kung tama yung salita, nadamay. Tama kaya yung saltang nadamay? Nagkakagilap ako ng saltang tama, baka sa teoloya po kasi kailan tama yung salita mo.
Pero alam natin na ganun ang nangyari. Parang nadamay na ang buong sangkatauhan. Ang naging kalagayan nila naging kalagayan na ng buong sangkatauhan. Hindi ba? Sa Ingles, baka tama yung salitang, hindi lamang sila na-infected, kundi sila na-affected. No? Ang buong sangkatauhan. Kaya nandiyan ang mga talata na makikita ninyo na kung saan sinasabi, naging tipo o tupos sa Grego, para naging type, larawan. Yung nangyari kay Adam, na siya ang ginamit na larawan ng pagiging unang Adam. At si Kristo Jesus na mga nating Panginoon ay tinawag na ikalawang Adam. Kung paano sa unang Adam, unang tao, ay pumasok ang kasalanan at ang pagkamatay bilang kabayaran ng kasalanan sa ikalawang Adam, larawan o tipo ni Kristo. Nang siya ay maging tao, siya ang ikalawang tao, siya ang ikalawang Adam, sa kanya naman ay ang pagkabuhay. Kaya makita ninyo dito pa lamang, sa paksang kaligtasan na pinag-uusapan natin, hindi mo maiwasan na hindi natin pag-usapan ang tipan at hindi natin pag-usapan ang lumang tipan at ang batang tipan. Ang matandang tipan o bagong tipan, ang unang tipan o ikalawang tipan. Sapagkat hindi magkahiwalay ang dalawang tipan na yan, hindi mo maiintindihan ang bagong tipan o ikalawang tipan na hindi mo titignan ang unang tipan. Alam mo, kung paano si Kristo Jesus sa kanyang pagkatao, pagiging tao, naging ikalawang Adam siya. Para maunawaan mo yon, kailangan balikdan mo si Adam, yung unang Adam na nilalang. Nakita po ninyo. Doon pa lamang makita ninyo sa paksang kaligtasan, nakapaloob sa tipan na pinakipagtipan ng Diyos. Sa Hosea 6:7, doon lang ninyo mababasa ang salitang, gaya ni Adan ay sumalangsang sa tipan. Yun lang isang talata yun na inyong makikita sa buong Biblia, nag-iisang talata na nagsasabi na mayroong tipan na sinalangsang si Adan. Kaya itong mga tipan na pinag-uusapan natin, kay Adam, kay Noe, Abraham, Moses, at Israel, David, sa lumang tipan, at sa bagong tipan, kay Kristo Jesus, lahat ng mga ito ay may kinalaman sa kaligtasan. Liliwanag ng maliwanag ang usapin o paksang kaligtasan. Pag titingnan mo yung kabuuan ng Biblia, hindi po pwede yung padampot-dampot. Makikita nyo habang tayo'y umuusog sa ating pag-uusap. Sapagkat makikita ninyo, lumalabas na mula sa naunang tipan hanggang sa ikalawang tipan, Genesis hanggang Apokalipsis, hindi magkahiwalay ang dalawang tipan na yan. Dahil sa panahon po natin, merong nagsasabi, tapos na ang lumang tipan, hindi na natin kailangan sa bagong tipan na tayo. Kaya may sekta ng mga pananampalataya, may iglesia na hindi na pinapansin ang lumang tipan, bagong tipan na. Ngunit hindi ka bumalik sa lumang tipan. Hindi mo maintindihan ang ikalawang tipan kung wala ang unang tipan. At kung anong sinasabi sa unang tipan, liliwanag pag binalikdan mo ang naunang tipan. Lalo na sa paksa ng kaligtasan, aabot po tayo riyan. At pati na ang mga pagpapalang pakinabang. Lalo ng mga pagpapalang pakinabang, isa lang yan ng kaligtasan. Ang nilalaman ng mga pagpapalang pakinabang na tinatawag nating covenantal blessings. Mga pagpapala na batay sa kapangakuan na nilalaman ng tipan. Nakapaloob dun sa mga tipan yung mga pangako ng Diyos.
At hindi maaring hugutin na lamang yung mga pagpapalang yon na hindi yung pinag-uusapan ng tipan. Kailangan ang mga pagpapalang pakinabang, lahat na mababasa nyo sa Biblia, covenantal blessings yan. Mga pagpapalang nababatay sa mga pangako na nilalaman ng tipan. Nakapaloob yun sa mga tipan. Yung mga pagpapalang yan. Kaya hindi pwedeng huhugot ka na lamang diyan. Tulad ng sabi ko, tinutuwid natin yung nausong, basta hugot ng talata, lalo na maganda yung talata siya ng pagpapala, I claim it, ang inuso ng mga ibang iglesia. Akin yan, sinabi yan sa akin ng Diyos, pagpapalain daw ako, pasasaganayin daw. Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Nakapaloob yan sa tipan. Kapaloob yan sa tipan. Maintindihan. Kaya ayaw ko pong iwanan ng paksang ito. Sapagkat gusto kong tama ang ating pagbabasa, pag-unawa ng Biblia. At tama rin ang ating pagpapaunawa ng Biblia, ng mga talata sa Biblia. Kailangan maintindihan mo ang tipan, ang covenant, ang berit o diatheke. Usog tayo. Maging sa ginawang pakikipagtipan kay Noe. Naintindihan na natin yan, nalalaman na natin ang istorya ng pagkabaha. Nang dumami ang mga tao, naging ang sabi pawang masama. Kaya nangyari yung pamumuksa sa pamagitan ng baha. Yung tawag nilang delubyo universal. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya ng pabor sa Diyos. Kasumpong siya ng biyaya kaya sila ang naligtas at maging ng kanyang sambahayan. At alam na natin ang kasaysayan. Ang tipan ng Diyos, naglatag siya ng paghari upang palaging nakikita ng Diyos. Kung tutusin, titignan nyo, hindi sa atin yun eh. Hindi sa ating paalala yung bahagari. Kung titignan yung Biblia, ang Diyos ang pinaalalahanan. Parang sabi ng pagka binaba ang ulap at pag nakita ko yan, ang tanda na yan, bagay. Maalala ko yung aking tipan na hindi na pupuksayin ang lupa at lahat ng narito sa pamagitan ng baha. Paalala yon sa Diyos, hindi paalala sa atin. Kasi ang Diyos ang may sinumpaan, ang Diyos ang mayroong pinangako upang huwag niyang makakalimutan ang kanyang sinalita. Kasi nga, palagi ko nang nasabi sa ating mga pag-uusap, hindi tipan ng tao ang nasa laman ng Biblia, kundi mga tipan ng Diyos. Ang Diyos ang nakipagtipanan. Pagkaraan ng bahang gumunaw sa ibabaw ng lupa, kung nasusundan ninyo, dumami muli ang mga tao, mababasang hanggang, para maiksi ng konti ang ating talakayan, hanggang pinanabog sila ng Diyos. At nagkaroon ng kani-kaniyang bansa, kani-kaniyang wika, at kinalatan ng balat ng lupa. Sa pagkakataong ito, naman, nakitungo at kinatagpo ng Diyos ang isang nangangalang Abram. At kay Abram, na pinalitan ng pangalang Abraham, sapagkat ang tipan ng Diyos sa kanya ay hindi lamang siya gagawing malaking bansa, kundi pagpapalain siya. Kaya makita nyo, mula ron yung mga salitang pagpapala,
Sundan ninyo lahat mula ron. Palaging nakakabit ang mga yon sa tipan. Hindi lamang siya pagpapalain na magiging ama ng malaking bansa, kundi magiging ama ng maraming bansa, pati ng ibang bansa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Nandiyan ang mga talata natin sa ating aralin ng pagkain. At mula nga kay Abraham, pinagibayo ang tipang yon kay Isaac hanggang umabot kay Jacob. At susundan ninyo yung mga talata natin, Genesis 3:28, Roman 9:4, at lahat ng yan, hanggang magkaroon ng Israel. Mula kay Jacob, yung 12 anak niya, ang naging 12 patriarka ng Israel. Bakit mahalagang tignan natin yon? Sapagkat, ang sabi ng kasulatan, Roman 9:4 at 5, na pawang mga Israelita sa bansa ng Israel, ang sabi ng Efeso 2:12, nakita yung mahalaga yon. Dahil sa kanila ang mga tipan at kapangakuan. Sa kanila ang mga tipan at kapangakuan. Sa Israel. Hindi siguro magiging mali o labis ang aking sasabihin kung tutusin. Pag tinignan po ninyo itong Biblia natin, tayong may Biblia na ngayon, sa kanila, sa Hebreo, yung tanak nila. Hindi siguro maging mali o labis na sasabihin ko, kung tutusin, ang buong nilalaman nito, dahil ito'y tipan, sa Israel. Hindi man tayo kasali. Pero mamaya, masasali rin tayo. Kaya po napakalagang pinaliliwanag ko itong tipan kasi meron basta hahawak ng Biblia, bubuklat ng Biblia, basta hugot ng talata kung saan din, na hindi inaalam sa unang banda, lahat ng yan ay sa Israel, para sa Israel. Hindi basta kanino. Gusto kong ilagay natin sa tama kasi ang ating pananaw. Tingnan nyo, Roma, na pinag-uusapan natin, 9:4-5. Napawang mga Israelita na sa kanila ang mga tipan, at mga kapangakuan. Si Abraham nga kasi ang tinatipan Si Isaac, si Jacob, si Moses at ang Israel, bandang uli. Kaya sa kanila ang mga tipan. Sundan pa ninyo ang mga talata. Efeso 2:12. Sa bansa ng Israel. Sa kanila, anong sabi? Ang mga tipan ng pangako. Sa kanila ang mga magulang. Sino yung mga magulang na tinutukoy? Gawa 7:8-9, ang sabi si Abraham, Isaac at Jacob, at ang 12 patriarka. Yun ang Israel. At sa kanila mula ang Kristo. Sa kanila mula ang Kristo. Kaya pag pinag-uusapan natin ang kaligtasan, at kahit na kaligtasan sabihin natin pansarilinan o maging sa buong sangkatauhan, dumaan yan sa tipan. At ang mga tipan na yun ay sa Israel. Silang tinatipan ng Diyos. Hindi sinuman. Isipin ninyo, maging ang Kristo ay mula
sa kanila. Sa 1:4-25, ang Kristo, ibig sabihin yung Christos, sa Hebreo yun yung Mashiach. At kung titignan ninyo, sa Gawa 10:38, itong Kristo, Grego pong salita yan, Christos, at yung Hebreo na Mashiach, sa Hebreo, mga Gawa 10:37, siya yung pinahiran, the anointed. Pero pagdating sa Hebreo 1:2, siya yung appointed. Sa makatwid, iisang kahulugan nung anointed, pinahiran, at yung appointed, hinirang. Merong isang puno ng reliyon dyan, inaangkin, hindi siya anointed pero appointed. Pareho lang yun. Inagaw mo rin yung titulo mismo ni Kristo. Si Jesus, ang Kristo, ang Mesias, He is the anointed and the appointed. Kailangan po huwag tayong mapaligaw. Sapagkat maraming umaagaw at alam natin, hinihula yan, sinalita ng Panginoon, bandang huli ng kapanahon, lalo pang maraming aagaw sa titulo at pwesto ni Kristo. Maraming mga Kristo, maraming magpapanggap na Mesyas. May isa pang bagay na mapapansin mo rito. Sa Hebreo 1, siya ang huling sugo. May isang sekta ng pananampalataya dyan, yung kanilang puno, siya raw ang last messenger, siyang huling sugo. Mali rin. Sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, alam ba ninyo kung ilang taon ang namagitan? 400 years of silence. Nung magsara ang lumang tipan, ang pinakahuling propeta ay si Malakias. Pagkatapos ng Malakias, sarado na ang lumang tipan. Tahimik, hindi na nagsalita ang Diyos. Wala na siyang sinugong kanyang sugo. Wala na siyang sinumang propetang pinagsalita. Hanggang makalipas ang 400 taon. Pagbukas mo ng Hebreo, sabi, 1:1, ang Diyos ay nagsalita sa iba't ibang panahon at kaparaanan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang last message. Yun ang huling sugo. Hindi yung pinuno ng isang reliyon dyan. Mga kapatid, napakalagay itong mga pinag-uusapan natin. Upang wag tayong mapaligaw at wag tayong mapaagaw sa mga hidwang pananampalataya at maling turo. Kaya talagang hindi ko iiwanan ang paksa ng tipan, sapagkat kung makikinig lang tayo sa mga pangaral at pagtuturo, dadampot lang ng isang talata. At pagkatapos ay sasabing ito ang tama, ito ang totoo. Malaki pong pagkakamali yun. Hindi ka maaring lumabas sa usapin ng tipan. Sapagkat, kagaya itong pinag-uusapan natin, ang kaligtasan, ang pagkaparito, ang pagkapangako at pagkaparito, halimbawa, ng Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas. Hindi mo mauunawaan yung sinabing yan, halimbawa ng Mateo 1:21, ang sinabi ng Lucas 2, ang pagkasilang ng Mesyas, ng Kristo na tagapagligtas. Makikita mo, katuparan yun ng mga sinalitang kapangakuan sa lumang tipan. Nakita nyo? Kung
hindi mo titingnan ngayon, pangako yun eh. Tipan yun ng Diyos. Na magpapadala siya, magsusugo siya na paririto, na magiging Mesyas na tagapagligtas. Hindi siya basta sumulpot na lamang. Hindi basta nangyari na lamang, dumating na lamang itong Kristo na ito, na tinatawag na Jesus, binigyang pangalang Jesus, nang ibig sabihin Yeshua sa Hebreo, Ya at Yoshua, na ibig sabihin ng Panginoon ng tagapagligtas. Ang Panginoon na magliligtas. Ang Panginoon ng kaligtasan. Hindi mo maunawaan yun. Hanggat hindi mo tinignan, binaligdan, ang sinasabi na nauna na sinalta ng mga propeta ng Diyos ay nangako siya na magpapadala, magsusugo ng isang tagapagligtas. Nakita po niyo? At upang patunayan na ito ngang si Jesus, ang Kristo, Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, ay siya ngang ipinangako na paririto. Kaya nga pag binuksan mo, pagbukas mo ng unang talata, ng unang aklat, ng bagong tipan, ang kilawang tipan, anong babasa mo? Bubungad sa'yo. Ang pinanggalingang lahi na siya'y anak ni David, anak ni Abraham. Upang patutuhanan na ito nga ang Mesyas na ipinangako. Ito nga ang Kristo na tagapagligtas na manggagaling sa lahi ni David at binhi ni Abraham. Nakita niyo? Kaya hindi mo pwedeng paghiwalayin itong dalawang tipan, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Tinatawag kong naunang tipan at ikalawang tipan. At dahil diyan, ang kaligtasan ay ating matutuhan ng dahil sa tipan na ipinakipagtipan ng Diyos. Kung wala po yung mga tipan na yon na ipinakipagtipan ng Diyos, kung walang sinumpaan na tipan ng Diyos, kung wala siyang ipinangako na paririto, na isusugong Mesyas na tagapagligtas o Kristo na tagapagligtas, walang kaligtasan na pinag-uusapan. Walang kaligtasan na pinag-uusapan. Kaya tayo binabaybay natin. Inuugat natin ang pinagmulan sa pamagitan ng mga tipan. Ang matatalakay lamang natin ngayon ay yung unang tipan na aking pinaiksi. Upang magkaroon lang tayo ng pinaka-kaagad, madalian na makikita natin kung ano ang kinalaman ng naunang tipan o yung lumang tipan sa paksang kaligtasan. Binuo ko ang buong lumang tipan. Sa susunod po, pakikita ko yung ginawa ko, naka 50 pahina na ako. Lumang tipan pa lang ko, pero malilit pantitik yun. Kaya palagay ko kung palalakihin ko, aabot ng 100. Sinikap kong buuin ang lumang tipan sa isang napakaiksing paglalahad para maunawaan natin na mabuti ang nilalaman ng Biblia. At hindi tayo magkamali ng pag-unawa at maging ng pagpapaunawa ng mga talata sa Biblia.
upang mabuo lamang ang naunang tipan sa isang maiksing salita. Tinutukoy ko ito, ang naunang tipan, na ang nilalaman ay pinili ang isang lahi. Yun lang. Yun ang kabuuan ng lumang tipan. Pinili ang isang lahi. Isang lahi lang ang pinili. Idinaan ng Panginoon. Hindi na sa sangkatauhan ang kanyang pakikipagtipan. Nakagaya ng nangyari kay Adam, na nangyari kay Noe, at maging kay Abraham. Kasi hindi lamang kay Abraham ang tipan ng Diyos at para sa kanyang binhi, kundi pati na ang mga ibang bansa ay pagpapalain ng buong sangkatauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, idinaan ng Panginoon ang kanyang pakikipagtipanan sa isang lahi, sa isang sambahayan. At yan ang Israel. Kaya pag binasa ninyo ang buong lumang tipan, lalo na sa bahagi na ng pakikipagtipan ng Panginoon kay Moses sa pamamagitan ng Moses sa Israel, binuo ko lang yung lahat ng aklat na yan sa isang salita. Pinili ang isang lahi. Yan ang unang tipan. Pinili ang isang lahi. At ito'y sa pamamagitan ni Moses. Kasi kaya namagitan si Moses, mababasa sa Exodo 33:11 at Exodo 20:18-9, siyang namagitan sa Diyos at ng Israel. Mahalaga po ito. Mahalaga. Dahil pagdating mo sa bagong tipan, si Kristo Jesus naman ang gumitna sa pagitan ng tao at ng Diyos. Kaya yung lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa lumang tipan o naunang tipan, mahalagang tingnan natin upang yung mga nangyari at pinangyari sa ikalawang tipan, maliwanag kung bakit ganito ang nangyari. Sa naunang tipan o lumang tipan, si Moses ang namagitan. Ayon sa mga talatang yan, ayaw ng bayan na makipag-usap sa Diyos. Kaya sabi nila kay Moses, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Ang Diyos naman, idinaan din kay Moses kung ano ang kanyang sinasalita para sa bayan. Kaya si Moses ang naging tagapamagitan. At si Moses, kung bakit dinadakila siya ng Israel, sapagkat ang sabi diyan sa Biblia, ay napakadakilang propeta ni Moses. Sapagkat ang Diyos ay nakikipagsalitaan kay Moses ng mukha, ng malapitan, na kagaya ng isang kaibigan. Kaya dinadakila ng Israel si Moses. At siya mas higit na kinikilala nila sa lahat ng mga propeta. Sa pamagitan ni Moses, Exodo 19:5, Deuteronomio 7:6, 32:9. Sa kabila ng mga ikinalat ng Diyos ng mga bansa at mga wika ng kanyang pinanabog, ang lahat, pumili lang siya ng bahagi ang Diyos. Doon sa marami, kumuha siya, ito lang, Israel. Pinili niya na bahagi upang maging pinakamana sa kanya. Ang ibig sabihin ng salitang pinakamana riyan, ito ang kanyang mamahalagain. Ito ang kanyang aangkinin na parang kayamanan. Kaya makita ninyo, bandang uli, pansinin ninyo sa buong Biblia o lalo na sa buong naunang tipan, ang Israel lang pinakitunguhan ng Diyos. Yung mga ibang bansa, hindi gaanong pinansin ng Diyos. Sila lang pinangalagaan ng Diyos. Parang kanyang pinakamana. Parang ito yung mga treasured, amsegula, at
At may isa pang salita sa Hebreo na ibig sabihin ito lang parang naging pinakayaman ng Diyos sa lahat ng mga tao sa ibabaw ng balat ng lupa. Exodo 19:5, Deuteronomio 7:6, 26:8, sila ang mga tanging pinili. Kaya sila ang pinili na lahi ng Panginoon. At tinawag niyang kanyang bayang hirang o chosen people. Amsegula. Sa Grego, ekletos laos. Marami pang talata. Iiksin ko. Silang kinatagpo at sa kanila nakitungo ang Panginoon. At sa kanila nakipagtipan ng Diyos. Sila ang naging katipan ng Diyos, itong bansang ito, ang Israel. Itong bansang ito, ang sabi sa Deuteronomio 29:12-13, silang pumasok sa tipan ng Panginoong Diyos. Silang pumasok sa tipan ng Panginoong Diyos upang sila ang kanyang maging bayan at ang Panginoon ang kanilang maging Diyos. Natatandaan ninyo yung ating aralin pagkain na usapan na sa ugnayan? Doon lang umulit lahat ng bagay. Kasi yun ang kumbaga sa dalawang nagkakasundo, dalawang nagtitipanan, yun ang pinagkasunduan eh. Ako ang magiging Diyos nyo at kayo ang magiging bayan ko. Doon lang po lahat umikot ang usapin. At nagbigay na ako ng maraming talata noon sa inyo. Halos makita mo napakaraming talata, yun lang ang sinasabi. Kasi yun ang pinagtipanan na pag-ugnayan. Yun yung relasyon sa Panginoon na umiral sa pagitan ng Panginoon at ng kanyang bayan, yung bayang hirang niya, yung pinili niyang lahi. Palaging idinidiin, pinapapansin ang Panginoon ang kanilang Diyos. Ibig sabihin nun, wala nang iba pa. Kaya doon sa mga kautusan, huwag kang luluhod dyan, huwag kang gagawa ng larawan, huwag kang magiging Diyos, huwag kang maglilingkod. Siya lang. Kaya sa Shema nila, Hear, O Israel, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon, ang Diyos ay iisa. Wala nang iba. Siya lang ang kanilang magiging Diyos. At sila rin lang ang kanyang magiging bayan. Pagdating doon sa Amos 3:2, ang sabi, kayo lang ang nakilala ko. Ginamit yung salitang yada. Sa Hebreo, tinosko. Yung salitang nakilala. Kayo lang nakilala ko. Isipin mo, bagamat ang lahat ay sa Panginoon. Dahil siyang lahat ng lahat ng bagay, ngunit sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga wika, itong Israel, ang pinili niya, na maging piniling tanging pinili na lahi, maging bayan niyang hirang, chosen people, amsegula. Sila lang ang nakilala, sinabi. Ibig sabihin, sila lang ang kinatipan, kinaugnayan ng Diyos. Mahalaga po yan sapagkat, tulad ng sabi ko, kung aatinin yung Biblia nyo, lumang tipan, puro sa Israel yan, kung tutusin. O kung hindi natin pag-usapan ng Israel, pilasin natin ang ating Biblia. Bagong tipan na lang tayo kasi parang wala tayong kinalaman doon. Kaya mahalaga po yan. Mahalaga yan, mga kapatid. Para tumama tayo sa ating pag-unawa at pagpapaunawa ng Biblia. Anong kasunod na nangyari? Silang kinatipan. Kaya sila ang tinatawag na bayan ng tipan. The people of the covenant. Silang pumasok sa tipan ng Panginoong Diyos. Na sinumpaan ng Diyos sa kanilang mga magulang kay Abraham, Isaac, at Jacob. Kaya yung ating batayan ng katuruan, sinasabi ko palagi,
Hindi lang basta relasyon sa Panginoon ang pinag-uusapan sa Biblia. Kasi kung basta relasyon lang, magmimistulang kagaya lang tayo ng anumang reliyon. Kundi ang relasyon sa Panginoon na pinag-uusapan, batay o kaugnay sa tipan sa Biblia, sa tipan na pinagkipagtipan ng Panginoon, na ako ang magiging Diyos nyo at kayo ang magiging bayan ko, sinumpaan ng Diyos. Ang Diyos ang sumumpa. Kaya, covenantal relationship ang pinag-uusapan sa Biblia. Tipanan na ugnayan. Mahalagang maintindihan po natin yun. Sapagkat iba ang relasyon sa Panginoon na pinag-uusapan, kung ito'y covenantal, kung ito'y pinagtipanan. Naipaliwanag ko na sa inyo ang mga proseso ng pagtitipanan sa nakaraan nating mga aklat ng mga aralin na pagkain. Napag-usapan na natin ang blood covenant, ang tipanan na duguan sa mga nakalipas nating aralin na pagkain. Kaya kailangang manuot sa atin, sa kaloob-looban natin, kailangan nating talagang totohanin, siseryosoin ang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hindi kasi siya basta relasyon sa Panginoon ang pinag-uusapan. Sa mga nakaraan nating aralin ng pagkain, may dugo, may buhay na binubuwis, may buhay na sinasakripisyo sa pagtitipanan. And that is very deadly serious. Kung maintindihan natin yun, hindi tayo magpalikat-likat sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Seryosoin totohanin natin ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero kung wala itong dugo, kung wala itong usapang tipanan, it becomes a casual relationship. Na parang, pwede naman na, o hindi pwede, bahala na. Hindi po ganun eh. Ang batayan ng katuruan natin dito sa kawan ng Panginoon, covenantal siya. Yan ang sinasabi kasi sa Biblia. Dahil sabi ko, kung ito'y relasyon lang sa Panginoon, pangkaraniwang relasyon, wala yung pinagsumpaan, wala yung pinagtipanan, wala yung tipanan na duguan o blood covenant na pinag-uusapan. Wala tayong pinagkaiba sa anumang reliyon. Mga kapatid, napaka-seryoso nitong relasyon sa Panginoon na pinag-uusapan natin. Doon sa mga proseso na pinag-usapan natin, sa mga seremonya, sumusumpa sila sa hiniwa. Kaya ginamit na salita'y paghiwa ng tipan, hindi paggawa. Dahil may hinihiwa silang hayop, may hinihiwa silang laman, ibig sabihin may kinakatay, may pinapatay, may isinasakripisyong buhay. At maging sa paksa ng ikalawang tipan, maaaring sa susunod kong matalakay, bagamat ang pamagat natin ay inalay na buhay, kahit na sa ikalawang tipan, may buhay na inalay. May sinakripisyong buhay upang muling magkaugnay ang Diyos at ang tao. Na kung minsan pag pinag-uusapan ang kaligtasan, masyadong lumulundo, doon sa Efeso 2, hindi sa gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Walang bayad. Mga kapatid, kung tutusin, ang kaligtasan, mahal ang bayad. Mahal ang binayad diyan. Buhay ang inalay ni Kristo Jesus. Kaya napakaseryoso nito. Hindi po siya basta-basta lamang na relasyon sa Panginoon ang pinag-uusapan.
May sinakripisyo dito. May inalay na buhay. May dugo na pinabubo. May pinatulong dugo. Upang mamuo itong relasyon. Hindi maari na magkaroon ng relasyon sa Panginoon na hindi dadaan dito sa tipan na ito. Kaya nga yung mga reliyon, sa gaano man ang kanilang magandang intensyon na muling mapanumbalik at mabalik ang relasyon sa Panginoon, gumagawa ng kanyang daan, tamang daan, dating daan, lumang daan, 5 daan. Gumagawa ng mga tulay, kaparaanan, ng rito, ritual, seremonya, para mabuo at mabalik. Ngunit hindi ganon. May tipan na dadaanan at nangangailangan ng pagbubuwis ng buhay, ng pagpapatulo ng dugo bago mangyari ang pagkakasundo na sinasabi, doon sa Roma 5:10, 11, 2 Korinto 5:8-19, Colosas 1:19-20, dahil nagkaroon ng pagkakaalit ang Diyos at ang tao. Man has become enemy of God. And man merits the wrath of God. Nagkaroon ng pagkakaalit. Hindi lamang nawasak ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Nagkaroon ng pagkakaalit. Hindi ba kahit na tayo, pagka tayo'y naghiwalay ng magkaibigan, naghiwalay ng mag-asawa, naghiwalay ng kung sino-sino, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng pagkakaalit, ng pag-aaway. In the same vein, in the same manner, when the relationship between God and man was broken, man has become the enemy of God. And God's wrath, galit din ng Diyos. Galit din ng Diyos. Magbabayad ng kabayaran. Pero gumawa ng paraan mismo ang Diyos sa pamamagitan ng tipan, idinaan sa tipan, para talagang magkatotoo, talaga tototohanin sa paraan ng tipanan, may dugo na hinihingi. May buhay na kailangang isakripisyo. Nakita niyo? Kaya, paksang kaligtasan, hindi po natin basta mapag-uusapan at maunawaan na hindi mo pinag-iusapan ng tipan. Hindi po. Kaya nga, magaan at kuminsan napapawala ng halaga ang kaligtasan sa marami at kahit na sa mga mananampalataya na tinitingnan nila, libre. Libre. Walang bayad. At dahil libre, walang bayad. Ano mang libre, ano mang walang bayad, hindi mo minamahalaga kung minsan Di ba? But if we come to realize, when we come fully conscious of the fact that our salvation was paid in full price, causing the life of Christ and the shedding of His blood,
that makes our salvation costly. Kaya hindi natin pwedeng basta pawalang saysay, pawalang halaga. Kaya kailangan pong tuwirin yung isipan ng kahit na mga mananampalatayang Kristiyano na. We take it too lightly. We take it for granted. Niligtas tayo ng Diyos. Libre, walang bayad, wala tayong ginawa No. It cost the very life of Christ. Kaya naging sacrificial lamb siya. Siya ang isinakripisyo ng Diyos. Hindi hiningi ng Diyos ang buhay natin, hindi hiningi ng Diyos ang dugo natin, na siyang ibubo para bayaran ang kasalanan niyan, para takpan at bayaran ang kasalanan niyan. Isinakripisyo si Kristo Jesus na dapat ikaw at ako ang magbabayad ng sala, ng buhay, at dugo ng bawat isang hinihingi. Bakit ganun? Ayan. Balik ka na naman sa lumang tipan. Balik ka na naman sa lumang tipan para maintindihan mo why Christ had to die. Why Christ had to shed His blood. Di ba pwedeng niligtas tayo ng Diyos sa... madali namang gawin ng Diyos yun Yeah? Sa isang iglap, sabihin ng Diyos, pinatawad ko kayo. Sa isang iglap, sabihin ng Diyos, wala nang kasalanan. Sige, umulit tayo, ulitin natin. Magsimula tayo sa let us begin again. Hindi. Kasi nung unang makipagtipan ng Diyos, inilatag niya ang paraan at ang dahilan ng kaligtasan. Dumaan sa sacrificial system. Kaya may mga inihandog na hayop nung unang panahon sa lumang tipan. Yun ang inilatag ng Diyos na kaparaanan. Nang makipagtipan siya, dumaan na naman sa tipan. Nang makipagtipan siya kay Moses, sa pamamagitan ng Moses ng Israel. Inilatag ng Diyos, ito yung paraan. Para kung araw-araw man kayo nagkakasala, para araw-araw man lang kayo na hindi nakakasunod sa akin. Para sa araw-araw na kayo nakakagawa ng pagkakasala. Hindi kayo nakakasunod sa aking mga panuntunan at mga kautusan. Pansamantala, itong gawin nyo. Nandiyan yung sacrificial system. Maghandog kayo ng hayop. Sa kasalanan ito yung handog nyo. Sa kasalanan ganon, ihandog nyo. Yung kasalanan ng buong Israel, ganito ang hihandog ninyo. Ngunit kagaya ng paliwanag ko, nung nakaraan, yun ay kipar. Doon lamang, kipor, doon lamang yung pagpapadugong yun, winawasik doon sa takip ng kaban ng tipan, doon sa luklukan ng awa, from the mercy seat, yung luklukan ng awa, lalagay yung dugo ng punong saserdote. Taon-taon kasi nagkakasala. Maya't maya. Hindi nakakatupad sa hiningi ng Diyos. Pansamantala. Sige, tinatakpan lang ng dugo. Yun yung saltang kifar o kipur. Kaya, may araw din silang ginagawa sa mga pista nila para wag nilang makalimutan yung Day of Atonement. Di ba? Yun yung Kippur. Araw ng Kippur, Day of Atonement. Para pansamantalang tatakpan ng kasalanan sa pamagitan ng inihandog na hayop yung kanyang dugo. Pansamantalang tatakpan.
at patatawarin sila ng Diyos. Ngunit pagdating ng magpalit ng tipan, ayan, at dumaan sa tipan, sa bagong tipan, hindi na ng dugo ng hayop na inihandog, kundi dugo ng tao. Iyan ang inihula ni David. Nang ginusto ng Diyos bandang uli, hindi ng dugo ng hayop, kundi gusto niya katawan, gusto niya laman. Kaya kinakailangan may magkatawang tao, magkaroon ng laman at dugo. At yun si Kristo Jesus, ating Panginoon. Upang makita ninyo lalo ang magandang larawan, kasi marami sa pangyayari sa nakaraan, parang anino. Parang anino, ang sabi. Ngayon naman parang type. Parang kung nakita mo sa lumang tipan, parang mong ganun ang pinakikitang mangyayari sa bagong tipan. Saan umikot ang istorya nagsimula at doon nagtapos, sabihin natin. Umikot-ikot ang istorya ng Israel. Sa buong Biblia, yun lang mababasa nyo. Paulit-ulit yan, paulit-ulit. Hindi ko na ibibigay yung mga talata, nandiyan naman kung gusto nyo ng kopya. Ang mga talata. Pero ang dami nun. Exodo 3:7G, 6:3:8, 22, ang dami po niyan. Kayo na lang ang kumuha ng kopya kung gusto nyo pag-aralan. Umikot lang lahat ang istorya ng Israel, kung paano sila nagsimula, kailan nagkaroon ng Israel, at anong nangyari sa kanila. Ang pinakamahalagang istorya lang na titignan nyo, at yan ang napakaraming talata na binigay ko riyan, ang istorya ng Exodus. Yung Exodus. At ito ay pinaglagom ko lang sa dalawa, na ibig sabihin, paglisan mula sa lupain na pagkalipin at pagtahan sa lupain na mamanahin. Yun ang buong istorya ng lumang tipan. Yung paglisan nila mula sa lupain ng pagkalipin hanggang doon sa pagtahan nila sa lupang mamanahin, yung promised land. Doon umikot lang ang istorya. Ilang daang taon yon? Palagay ninyo? Napakahaba. Daang taon ng bumilang. Sapagkat doon lamang sa ilang, 40 taon na yun. Yeah. 40 taon yun. Baka kung 2,000 taon, pwera pa yung 400 o dagdag din yung 400 taon sa pagitan ng lumang tipan. 100 taon o kaya baka 1,000 taon pagkaano ibibigay ko sa inyo. Mahina po ako sa math, kukwentahin ko pa. Yun yung haba ng panahon. Yung istorya lang ng Exodus. Yung paglisan nila mula sa pagkayalipin at pagtahan doon sa lupang mamanahin, ang buong istorya ng Israel. Sa kanilang mga pista, kaya merong kasama doon na pinakamalaki yung pista ng Paskwa, the Passover Lamb, at pati yung 7 ibang pista pa, para palaging, sabi ko dati, yung salitang Efraim, Mikra at Moed. Parang yun ang paraan ng Panginoon para makipagtagpo siya sa kanila, sa mga pista na ginagawa nila, at maging paalala sa kanila, lalo na ang pista ng Paskwa. Sapagkat doon ipinamalas ng Panginoon ang pagliligtas. Nang ipahid nila ang dugo ng kordero, yung batang tupa, sa ulunan ng kanilang mga pintuan.
at sa mga tagiliran ng kanilang hamba ng kanilang mga pintuan. Para ninyong nakita sa bagong tipan. Ang sabi nga ni Pablo sa 1 Corintios 5, nahihain na ang ating kordero ng Paskwa si Kristo. Pinahid nila ang dugo sa ibabaw, sa ulunan ng mga pintuan nila, at ng kanilang mga haligi sa kanan. Para niyong nakita yung nagdudugong ulo ni Kristo, ang kordero ng Paskwa, at yung mga tumitigis na dugo sa dalawang panig ng kanyang mga kamay. Nang dahil dun sa kordero ng Paskwa, nilampasan sila ng kamatayan. Nag-pass over. Nagkaroon ng skyway ang kamatayan bigla. Upang wag silang mamatay, niligtas sila ng Diyos at ipinamala sa pamagitan ng Passover. Ng Pasko. Yung mukhang yun na larawan ng lumang tipan, yun hindi nang naganap sa panahon ng bagong tipan. Hindi na dugo ng hayop, dugo ng tao. Kita nyo? Kaya hindi mo maintindihan itong sa bagong tipan kung hindi mo titignan. Kaya yan ang aking binibigyan ng din ito. Hindi maghiwalay itong dalawang tipan na ito. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy na inilalahad sa mga nangasusulat ang pakikipag-ugnayan at pakikipagtipanan ng Diyos. Anong oras na tayo? Okay. Kaya yung pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, at dito po ako magwawakas. Yung Exodus, yun ang buong istorya ng Israel. At kung paano ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, mula sa paglisan, mula sa pagkaalipin at pagtahan doon sa lupang mamanahin, ang sabi riyan, ng awit 67, 11, 15 at 20, at Exodo 12, 1, 14, awit 78, 51, 5, tinubos ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang pinatnubayan ang kanyang bayan na parang kawan, sa pamagitan ng kamay ni Moses at ni Aaron, kanyang pinayao ng kanyang sariling bayan na parang mga tupa, at pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan, at inihatid silang tiwasay. Kaya nakita nyo, sinasabi ko palagi, tayo sa kawan ng Panginoon, di tayo umaalis dun sa larawan ng pastor at tupa. Dahil maging ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, inilarawan sa pastor at tupa. Iniligtas sila sa pamagitan ni Moses na nagsilbing hindi lang tagapamagitan ng lumang tipan, kundi nagsalbing pastor ng Israel. Alalahanin ninyo, nung makita sa Exodo 3:4 at susunod talata, nang makita ng Diyos ang kadalamhatian ng Israel, yung paghihirap nila at sakit sa pagkaalipin, at narinig ng Diyos ang kanilang daing, at sinabi ng Panginoon na ililigtas niya ang kanyang bayan, kinailangan na magkaroon siyang gagamitin. At si Moses ang kinuha ng Diyos. Ngunit si Moses, lumaking prinsipe sa Egypto. Wala siyang kaalam-alam
sa pagpapastor ng tupa. Siyang sinabihan ng Diyos na pastulan mo ang aking bayan. Patnubayan mo sila. Sapagkat ililigtas. Walang kaalam-alam si Moses, walang kamungmong sa pagpastor. Lumaki siyang prinsipe. Nagkaroon ng insidente na napatay niya yung isang Ehipsyo na kinakaawa yung isang Ebreo. Nang patayin ni Moses, basahin yung kasulatan. Hindi nila naintindihan kung bakit nangyari yun. Akala nila basta pinatay lamang ni Moses yung Ehipsyo. Pero sinasabi ng talata, hindi nila naunawaan na inilagay na ng Diyos ang kaligtasan nila sa kamay ni Moses. Pero hindi nila naintindihan yun. Ang kaligtasan pala nila ay nasa kamay na ni Moses na inilagay ng Diyos. Dahil tinakot si Moses ng mismong mga Hebreo, kami rin ba papatayin mo? Tumakas si Moses. Ngunit iyon ang daan, ang paraan ng Diyos. Upang hihanda si Moses na maging pastor ng Israel. To become the shepherd of Israel. 40 taon bago siya natutong magpastor ng tupa sa kanyang biyenan na si Jethro. At 40 taon ang idagdag mo nang ilabas niya ang Israel. Pastulan niya at patnubayan. Matanda na si Moses, 80 anyos na noon. Nakita ninyo. Pero 40 taon pinag-aral muna ng pagpastor. Nang matapos siya, nag-graduate siya sa shepherd school. Pinabalik na siya sa Ehipsyo para ilabas at iligtas ang Israel. At sa pamagitan ni Moses na nagpastor, maging yung tungkod na kahoy ni Moses, tungkod ng pagpapastor ng tupa na kapirasong sanga ng kahoy o ng puno, ang sabi ng Biblia, na pinagpakitaan ng mga tanda at himala, naging tungkod ng Diyos. Yung tungkod ng pastor. Natapos ko na yung aking sinusulat na aklat. Mula Genesis hanggang Malakes lang, Lumang Tipan. Wala kayong pakikita ko sa inyo. Lahat ng talata sa Biblia, inisaysa kong aklat, bawat talata ng bawat aklat sa Lumang Tipan, puro pastor at tupa. Pakikita ko yan. Ang ginamit na larawan ng Diyos. Ganon dito, pagliligtas ng Diyos. Kay Moses, sa pamagitan ng Moses, na tagapamagitan ng Lumang Tipan, sa pamagitan ni Moses na naging pastor ng Israel. Sa palagay ninyo, sa bagong tipan, paano ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Diyos? Sa pamagitan ng mabuting pastor. Ang tagapamagitan ng bagong tipan, si Kristo Jesus. Maging yung dugo ayon sa ating talatang batayan, yung naging dugo na binubo para sa walang hanggang tipan ay hindi dugo ng hayop na inihandog, kundi dugo, ang sabi sa Hebreo 13:20, ng dakilang pastor. Dugo ng dakilang pastor. Yung dugo na ibinubo. Ang dugo na yon, pagtitignan ninyo sa iba pang mga talata sa Biblia, sa unang Pedro 1:16, yung mahalagang dugo yon ay dugo ng Pangulong Pastor na si Kristo Jesus.
Pagdating ninyo sa Manggawa 20, 28 hanggang 30, yung dugo na pinantubos sa kawan ay dugo ng pastor. Kaya ang pagpapamalas ng pagliligtas ng Panginoon, idinaan sa larawan ng pastor at ng tupa. Katunayan, yung larawan ng sakripisyo ng tupa. Tupa ang ginagamit. Nakita nyo? Kaya sa kaligtasan, walang pag-aalinlangan, walang pagtatalo-talo. Larawan, kung paano sa lumang tupan, larawan ni Moses bilang pastor na namagitan sa unang tipan at ang pagpapadugo ng mga hayop at karamihan nun, tupa, lalo na ang dugo ng kordero. Nandun ang pastor at tupa sa pagpapamalas ng kaligtasan ng Diyos sa lumang tipan. Pagdating ninyo sa ikalawang tipan, pastor at tupa rin ang inyong makikita. Kaya mga kapatid, tayo dito sa kawan ng Panginoon, napakatatag, matibay ang patunay ng ating pananampalataya. Ang ating kailangan lamang gawin, lubang mahalagang katanungang pag-isipan bandang huli. Kung ang lumang tipan ay pinili ang isang lahi, tayo naman sa ikalawang tipan, at yan tatalakayin natin sa susunod, isinali ang ibang lahi. Hanggat hindi natin matiyak kung paano tayo naisali, mga kapatid, wala tayong kaligtasan. Walang kaligtasan. Bakit? Yan ang maliwanag na sinabi ng Efeso 2:13-19. Diba? Kanina yung Roman 9. Ang tipan at mga kapanguan ay kanino? Sa bansang Israel. Kanino ang mga pananambahan, mga paglilingkod? Kanino ang mga kautusan? Sa bansang Israel. Okay. Nung magbago, at ito hindi tinuturo ng marami, nang magbagong tipan, mahalaga po kasi ito, nung magbago ng tipan, pagkalipas ng 400 taon, natahimik ang Diyos. Hindi kumibo, walang propeta, may sinugo na nagsalita. At nagkaroon ng bagong tipan, ang sabi ng Jeremias, pinangako ng propeta Jeremias 31:31-3, at parang kinopya lang sa lumang bagong tipan yung Hebreo 8:8-9. Kaya sinabi kong parang kinopya kasi pag tinignan ninyo yung 2 talata, sa pagkakaroon ng Brit Kadasha, New Covenant, o diatheke kaine sa Grego, parehong-pareho yung sinasabi. Sa pagkakaroon ng bagong tipan, Jeremias 31:33 hanggang Hebreo 8:9, lumang tipan, bagong tipan, pagsamahin niyo, parehong-parehong sinabi. Ang hindi pinapansin ng mga nagtuturo, sa pagbabagong tipan, doon sa Jeremias, at Hebreo 13, tipan pa rin siya, hindi kang inuman, kundi sang sambahayan ng Israel. Kaya kung minsan nagkakamali yung nagsasabi, tayo sa bagong tipan na, tayo mga Kristiyano ang bagong tipan. Ang tipan ng panibago, ang bagong tipan, Brit Kadasha, diatheke kaine, sa Israel pa rin. Tignan nyo. Sa Israel pa rin ginawa ang bagong tipan. Hindi kasi pwedeng pawalan ng halaga ang lumang tipan, pasapaltan ng bagong tipan.
Kasi ang tipan na sinumpaan ng Diyos ay everlasting covenant. Olam berith. Aionios diatheke. Kung everlasting covenant, kung tipan na walang hanggan ang sinumpaan ng Diyos, paano mababaliwala ang lumang tipan at tatakpan na lang ng bagong tipan? Di na walang bisa ang salitang walang hanggan. Naintindihan po ba niya? Lumalabas sa wikang Grego, nagkaroon hindi basta pinagbago, pinag-ibayo. Kumbaga sano'y, yun pa rin ang dating lumang tipan. Lalo lang pinagtibay, lalo lang pinatunayan, dahil dito, ang sabi, walang anumang tipan kung walang dugo. Kaya bandang uli, ginamit na yung salitang testamento, kailangang mamatay yung gumagawa ng testamento o tipan. Kaya lang, lalong mabuti ang bagong tipan. Pag-uusapan natin ng detalye yan sa susunod. Kung bakit inilagda sa lalong mabuting pangako, yung pagpapatibay, pagpapatunay ng tipan ng Diyos sa lumang tipan, dugo ng hayop ang pinangwisik sa pamag. Kaya siya lalong pinagibayo lang, lalo siyang pinagtibay, sapagkat sa bagong tipan, dugo ni Kristo ang pinangwisik, ang pinagtibay sa tipan. Kaya lalo siyang matibay. Kasi yung dugo ng hayop lumilipas, pero yung dugo ni Kristo minsan at magpakailanman. Maya-maya, dudulog tayo sa dulang ng Panginoon. Anong sabi niya? Ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ang dugo ng bagong tipan. Kaya magiging sa komunyon, may dugo ng tipan na pinag-uusapan. May tipan na pinag-uusapan. Kaya hindi tayo makakalis sa usapan ng tipan. Sa Efeso, balik tayo sandali at dito ako magtatapos. Napakaliwanag. Kung ang tipan at kapangakuan ay sa Israel, hindi nagbago. Luma at bago, sa Israel pa rin. Sa kanila, ang mga tipan kapangakuan. Sa kanilang mga magulang, si Abraham, Isaac, Jacob, Moses, David, Israel. Sa kanila, ang sabi, kautusan. Kaya tinatawag na laws of Moses. Yung Torah. Sa kanila, maging ang sabi, ang mga paglilingkod sa Diyos. Ngayon, tignan ninyo yung sinabi ngayon ni Apostol Pablo sa Efeso 2. Nang kayo'y hiwalay. Ang salitang kloris o koris sa Grego, ibig sabihin walang relasyon. Kaya mahalaga yung relasyon na ating pinag-uusapan. Nang kayo'y hiwalay kay Kristo. When ye were without Christ. Madiin. Nang wala kayong relasyon sa Panginoon. Wala kayong kinalaman ng anuman kay Kristo Jesus. Hindi kayo kababayan ng Israel. Hindi lang kayo kababayan ng Israel, hindi nga kayo taga-Israel Hindi nga kayo Israelite. Taga-ibang lupa kayo sa mga tipan at mga pangako. Ibig sabihin, hindi kayo kasali. Hindi naman kayong kinatipan ng Diyos Ang kinatipan, si Abraham, Moses ng Israel, bandang uli si David. Hindi tayo taga-Israel. Hindi natin kababayan ng mga Israelita. Kaya yung tipan ng Diyos na silang kinatipan, hindi tayo kasali roon. Wala kayong pag-asa, wala kayong aasahan. Kaya nga sabi ko na, hindi naman siguro pagkakamali o kalabisan sasabi ko, lahat na nakasulat dito sa Biblia, lumang tipan, bagong tipan, sa si Israel. Nang niluma ang una, nang binago ang pangalawa, sa Israel pa rin ang tipan na yan. At wala kayong Diyos. Tanungin ko ngayon kayo.
Paano tayo nagkaroon ng Diyos? Hindi tayo Israelita, hindi tayo taga-Israel. Ang Diyos na mababasa nyo sa Biblia, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na mababasa nyo sa Biblia ay Diyos ng Israel. At Diyos siya nino. Ang Diyos mismo nagsalita. Ako'y nagpakita, sabi niya kay Moses. At nagsalita. Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Kanino Diyos siya? Ang Diyos na nagsalita ron sa Exodo Kabanatang 3. Siya raw ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. At bandang uli mababasa siya ng Diyos ni Moses, siya ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos ng Biblia. Paano natin siya naging Diyos? Kaya ang sabi ng Efeso, nung wala kayong relasyon sa Panginoon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kayo nakaugnay, wala kayong Diyos sa sanglibutan. Paano tayo nagkaroon ng Diyos? Pagkatapos anong kasunod? Sa Roman 9:4, sa mga Israelita, ang mga kautusan at paglilingkod sa Diyos. Kagaya ng pananambahan sa Diyos. Bakit tayo nananambahan sa isang Diyos? Wala tayong Diyos. Nagkaroon lang tayo ng Diyos. Nakakilala tayo ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ngodatapat ngayon sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naging kababayan na rin kayo ng Israel. Yun ang magandang balita. Yun ang magandang balita. Hindi tayo dati etchapuera tayo sa mga tipan ng Diyos. Ngunit sa pamagitan ni Kristo Jesus. At yan ang pinaliliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Paanong nangyari ng mga hentil? Paanong nangyari ang mga hindi Hudyo na katutubo na kagaya natin na isali sa mga pinili. Naging kasamang ibinibilang na rin tayo sa bayang hirang, sa chosen people. Sa bayan ng Panginoon, sa kawan ng Panginoon. Dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At maliliwanagan kayo niyan pag tinalakay natin ang ikalawang tipan. Kaya nga mga kapatid, ang natitira sa ating mahalagang katanungan na ating tiyakin at siguraduhin. Paano tayo nasakop? Paano tayo napaloob sa mga tipan at pangako ng Diyos, lalo na ng kaligtasan? Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ibayong pagkakataon. Una tigit sa lahat, nakakilala kami ng Diyos. At ibinibilang kami ngayong kinikilala din ng Diyos. Kaya kami ay may Diyos sa sanglibutang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat maliwanag mong inilatag kung paano nangyari at pinangyari mo ang pagpapamalas ng pagliligtas. Na inabot kami hanggang sa aming panahon. Saklaw kami ng ginawang sakripisyo ni Kristo Jesus naming Panginoon, na inalay niya ang buhay bilang pagpapamalas ng pagliligtas. Dugo niya ang ibinubo, hindi na ng dugo ng hayop. Napakapalad po namin sa panahon ngayon
sapagkat walang hinihingi sa amin, walang kinakailangan sa amin na maghandog. Gumawa ng paghahandog. Pumalit si Kristo Jesus sa aming kalagayan. Siya nang umako. Ang buhay na niya ang ibinigay at inialay, mapayapa lamang at magkaroon ng muling pagkakasundo, ng reconciliation, ng relasyon ng Diyos at ng tao at sangkatauhan. Pahalagaan nawa namin, Panginoon, ang ginawang pagsasakripisyo ni Kristo. Kagaya ngayon na kami dudulog sa iyong dulang upang muling alalahanin at sariwain ang kanyang kamatayan. Ang pag-aalay niya ng buhay, ang pagpapatulo ng kanyang dugo. Tulungan mo kaming mabuhay na nakaugnay palagi at mananatili kay Kristo Jesus. Gawin naming totoong-totoo ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, sapagkat dugo ni Kristo ang pinagtibay at nagpapatunay ng relasyon sa Panginoon. Patawarin mo kami sapagkat may mga saglit na parang niwawalang bahala namin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Anang kami mainit, anang kami malamig. Anang kami nagwawalang bahala. Patawarin mo kami sa aming mga pagwawalang bahala at pagpapawalang halaga. Bagkus anay mag-alab sa amin ang ningas ng Espiritu. Papagyamanin namin ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang aming pamumuhay na nakaugnay sa iyo. Huwag kaming hihiwalay sa iyo. Huwag kaming lalayo sa iyo. Kundi manatili kami sa iyo. Hindi man namin kayang tumbasan ang pag-aalay niya ng buhay para sa aming kaligtasan. Subalit magagawa naman naming iharap ang aming mga sarili at ang aming mga katawan sa paglilingkod. Bilang pagpapasalamat namin at pagkilala sa malaking halagang ibinayad niya, malaking pagkakautang namin sa ginawa niyang pagbabayad ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa kabila ng kami mahina ng mga nilalang, sa kabila ng aming mga kakulangan o maging kalabisan, sa kabila ng aming mga kagagawan na hindi kabutihan, kundi ng kasamaan, magagawa mong limutin, magagawa mong takpan at maging alisin ang aming kasalanan dahil kay Kristo Jesus. Nakahanda kang patawarin kami at linisin sa lahat ng aming mga kasamaan upang palagi nawa kaming maging karapat-dapat sa iyo.
maging matuwid sa iyong harapan at pinawalang sala. Pinasasalamatan ka namin sa pag-aalay ng buhay ni Kristo Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Tayo pong